Welcome to Miss Kalye Vlog. Samahan niyo po akong pakinggan ang istoryang ibabahagi ko sa inyo. Ako si Renzo, 26 years old at taga Nueva Ecija. Nais ko lang i-share sa inyo ang aking karanasan sa babae na masasabi kong bumago talaga sa pananaw ko bilang isang lalaki. Lahat naman kasi tayo ay nangangarap na makapangasawa ng babaeng hindi pa nahahalikan ng iba. Yun bang wala pang karanasan sa lalaki? Pero lahat pala ng pananaw na yun ay pwedeng mabago sa isang iglap. Nangyari ito way back 2016. Kakagraduate ko lang noon sa kurso kong criminology. Nang umuwi galing Riyadh ang aking tito na si Robert, may edad na siya at nasa 50s na rin. Masasabi kong close kami ng tiyo kong yon. Dahil kada uuwi ito at magbabakasyon sa Pinas, ay ako ang isinasama niya sa mga lakad niya. Kaya hindi na ako nagtaka nang isama niya ako sa staycation niya ng 1 week sa isang beach resort sa Pantabangan. Sa kanyang old model na Fortuner, ay binaybay naming dalawa ang lugar. Salitan kaming nag-drive. Sa aming biyahe, ay naikwento niya na isa sa pinakapakay niya talaga sa pupuntahan namin ay para sa isang babae. Meron daw siyang imimit na babae na nakachat niya nung nasa abroad pa siya. Nang marinig ko yun, ay parang bigla akong na-excite. Curious ako sa itsura nito. Sinubukan kong alamin ang Facebook nito, pero ayaw ibigay ni Tiong para surprise daw. Matinik talaga sa cheeks ang tiyuhin ko. Noon pa man, ay ilang beses ko siyang nahuhuli na may kasamang ibang babae. Pero hindi ko naman minasama yun. Dahil 10 years na itong balo sa kanya ang asawa. Ang masaklap lang ay hindi sila nagkaanak. Kaya parang ako na lang yung tinuring niyang anak at barkada kapag nauwi sa Pinas. Pero masasabi kong sa kabila ng edad niya, ay hindi pa rin kumukupas ang magandang pangangatawan niya. Batak pa rin tong tignan, kaya siguro madali pa rin siyang nakakabingwit ng mga babae kapag umuwi ito sa Pinas. Mag-aalas 5 na ng hapon nang makarating kami sa resort. Kahit pagod ay tila napawi agad to nang makita ko ang magandang tanawin at nakaka-relax na simoy ng dagat. Kaunti lang ang tao ng time na yun. Hindi pa kasi to yung summer, kaya medyo relax talaga kami ni Chong at parang solo namin ang lugar. Isang maliit na bahay ang narentahan ng tito ko. Nakasya ang hanggang 4 na tao. May isang shower room, CR at 2 kwarto. Habang kami ay naglalakad patungo sa bahay, ay may mga nadaanan kaming tindahan sa gilid. Hanggang sa mapalingon ako sa isang babae na nagtitinda ng alak at iba pa. Maganda siya kahit morena. Makinis ang kutis. Kahit naka-t-shirt ng maluwag, ay mahahalatang maganda ang kurba ng katawan nito. Slim pero sexy, na talagang pipilahan ng mga lalaki kapag napadpad to sa lugar namin. Medyo napatulala talaga ako sa kanya habang naglalakad kami. Nabalik lang ang diwa ko nang hintuan siya ng tiyuhin ko para kausapin. "Oh, Iha, kamusta? Ang gandang dalaga mo naman. Ang layo sa picture. Pambobola nito." "Naku, bolero ka pa rin pala kahit sa personal, kuya." Sabi ng babae, sabay lingon sa akin. "Hindi totoo yun. Kaya nga ako uuwi para lang mabisita ka dito." "Talaga lang ha? Sino naman yung kasama mo?" Medyo napataas kilay nitong tanong. Si Renzo nga pala. Pamangkin ko. Sinama ko at mahina na yung mata ko magmaneho." Renzo? Si Luisa nga pala. Nobya ko." Dagdag pa niya. Muling nagtama ang mga mata namin ni Luisa. Nagkangitian kami nang ipakilala kami ng matanda sa isa't isa. "Huwag kang mag-alala, Iha.
Marunong magtago ng sikreto yung si Renzo. Kaya huwag kang mahihiya sa kanya. Saad pa ni Chong sa dalaga. Talaga lang ha? O siya, magpahinga na muna kayo. Chat na lang kita later. Dumiretso kami ni Chong sa bahay na narentahan niya. Nagayos muna kami ng mga gamit at saka nagpahinga. Nakakapagod din ang biyahe. Kaya matapos maghapunan ay nahiga na agad ako sa kama. Habang nakahiga ay hindi pa rin talaga mawala sa isipan ko si Luisa. Lalong hindi ako makapaniwala na sa ganda niya ay nagawa niyang patulan ang matandang tiyuhin ko. Kung sa bagay, baka pera lang ang habol nito. Hindi ko naman siya masisisi. Sa hirap ng buhay, ay marami talaga ngayon ang mga babaeng kumakapit sa patalim. Kinabukasan, tuloy ang saya sa resort. Enjoy ko talaga ang dagat sa pag-swimming, habang si Chong naman ay nakatambay lang sa tindahan ng dalaga nitong nobya. Minabuti kong hayaan na lang sila doon. At nagmasid-masid na lang ako ng mga dalagang naka-swimsuit sa gilid ng dagat. Single ako nung time na yun, kaya malaya kong nagagawa ang lahat ng gustuhin ko. Kinagabihan, nagayang mag-inom ng beer ang matanda. Medyo naparami kami kaya maaga akong nahilata sa kama at nakatulog agad ng gabing yun. Naalimpungatan lang ako bandang 1:00 na ng gabi. Nalinihila ako ng katawan ko para mag-CR sa dami ng beer sa tiyan ko. Paglabas ko ng silid, nadaanan kong nakabukas ng bahagya ang pinto ng kwarto ni Chong. Isasara ko sana. Nagmagulat ako sa aking nasaksihan. Nanlaki yung mga mata ko. Si Luisa, nakasampa sa matanda at nakabalandra ang lantad na katawan sa aking harapan. Para akong binuhusan ng mainit na tubig, lalo na nung mapalingon siya sa akin. Akala ko nga, mahihiya siya o maiilang. Pero napakagatlabi pa to. Habang nakatingin sa akin, tila ba nangungusap ang mga mata niya. Hindi ako makakilo sa pwesto ko ng mga oras na yun. Mabuti na lang at hindi ako kita ng tiyuhin ko. Nagkataong si Luisa lang talaga ang nakaharap o kaharap ko. Maya-maya, biglang bumalik ang diwa ko kaya agad akong umalis. Hindi ko makakalimutan ang gabing yun. Ang magandang hubog ni Luisa at ang nakakaakit na itsura niya. Sa edad niyang 23, ay hindi may pagkakaila na kahit sinong lalaki ay mababaliw sa kanya. Iba ang apil niya lalo na sa kama. Simula nung gabing yun, ay nagkaroon ako ng interest kay Luisa. Nagkaroon ako ng kaisipan na sana, kahit minsan, ay makaisa rin ako sa kanya. At hindi ko akalain na magkakatotoo nga to. Ika-4 na araw. Ika-4 na araw na namin sa resort. Medyo bored na ako. Naisipan ko sanang gumala sa labas. Kaso ay ayaw ng katawan ko. Parang gusto lang humilatan nito maghapon. Kaya naisipan kong magpahinga na lang muna. Sakto namang may nag-ayaya ng sabong sa tiyo ko na hindi kalayuan dito. Kaya nagpaalam itong gagabihin na ng uwi. Babalatuhan na lamang daw niya kapag uwi niya. 9:00 ng umaga nang makaalis si Chong. Naisipan ko mag-shower muna para matanggal ang katamaran ko. After maligo, ay nagayos ako ng mga kalat sa kwarto ko nang may biglang kumatok sa pintuan. Akala ko bumalik yung matanda, pero nang dumungaw ako sa pinto, si Luisa pala. Ikaw pala? Tuloy ka, sabi ko. Salamat Tulog pa dito mo? Tanong nito sabay upo sa maliit na sofa sa gilid ng pintuan. Wala umalis. Magsasabong daw kasama yung kakilala niya na taga dito lang din sa malapit. Ganun ba? Hindi kasi nagre-reply sa akin Medyo may tampo sa tono niya. Sa puntong yun,
Kung ano-anong kalokohan na ang mga naiisip ko. Iniisip ko na pagkakataon ko na to para subukan ang swerte ko. Kaya naglakas loob ako. Nako, saglit lang siguro yun. Baka gusto mong magmerienda muna o kaya uminom muna tayo habang inaantay siya. Ano ba yan? Hindi pa naman ako magtitinda ngayon. Kala ko kasi andito siya eh. Pero sige, total andito na ako eh. So inom na lang? Sure, mukha ka namang mabait. Napangiti ako ng palihim habang kumukuha ng malamig na beer sa ref. Sakto, meron pang 6 na natira na hindi namin naubos ng tiyo ko. Habang nilalapag ang mga beer sa maliit na mesa, hindi ko maiwasang mapasulyap sa legs niya sa suot niyang maiksing shorts. Nagsimula kaming mag-inom ni Luisa nang mapansin kong parang hindi naman siya sanay uminom. Nakaisang bote pa lang siya pero halata na sa mga mata niya na lasing na to. Hindi ka pala sanay uminom no? Medyo. Minsan lang ako uminom. Lalo pag bored at may sobrang pera. Sabay ngiti nito. Ganun ba? Swerte naman ni Chong Robert sa'yo. Biro ko. Bakit naman? Dahil maganda ka. Sexy at bata pa. Naku, bolero din. Sagot niya at sabay kaming nagtawanan. Nagpatuloy ang kwentuhan namin ni Luisa. Hanggang sa maikwento niya rin ang ilan tungkol sa buhay niya. Medyo naaawa na lamang ako sa kanya. Nang malamang siya na lang ang tumataguyod sa buhay niya nang mag-isa. Dahil matagal na raw tong ulila sa magulang simula pagkabata pa. Medyo naging close kami. Nawala ang ilangan. Palagi ko siyang binibiro at kada ngiti niya ay lalo akong nanggigigil sa kanya. Hanggang sa tuluyan na nga naming maubos ang iniinom na beer. Nagpaalam sa akin si Luisa na mamayang gabi na lamang daw ulit dahil medyo nahihilo na daw siya at mukhang matagal pa raw ang tiyo ko. Nang tumayo ito para buksan ang pinto, ay hindi na ako nagdalawang isip pa na yakapin siya mula sa likuran. Ang bango mo naman, sabi ko. Ikaw ha? Paano kung isumbong kita sa tiyo mo? Wika niya sa malambing na tono. Ikaw bahala. Matipid na sagot ko. Pagkasabi ko noon ay biglang pumihit paharap sa akin si Luisa. Nakangiti ito habang unti-unting inilapit ang mukha niya sa akin. Hanggang sa namalayan ko na lang ang isang matamis at mapangahas na halik mula sa kanya. Sa puntong yon, hindi na talaga ako nakapagpigil pa. Isinandal ko siya agad sa pader. Unti-unting tumilapon sa sahig ang aming mga suot at para akong lalagnatin nang masilayan ko ang lahat sa kanya. Dali-dali kong nilak ang pinto at inila siya patungo sa kwarto ko. Muli kaming nagyakapan at gumulong sa kama. Para kaming mag-asawa na baliw sa isa't isa. Malakas ang paghinga na dinig ng bawat isa sa amin. Hanggang sa tuluyang binukas ni Luisa ang mga binti niya para sa akin. Hindi na ako nag-aksaya pa ng oras. Desidido akong higitan pa ang alapaap na binibigay ng tiyo ko sa dalagang nobya niya. Halos yakapin ako ng mahigpit ni Luisa nang matamasa ang aming pagtatampisaw sa mapanganib na alon. Napakaganda niya habang pinagmamasdan ko siya kasabay ng pag-uga ng kama. Kagatlabi ito habang nakatingin ang mapupungay na mga mata niya sa akin. Lumipas ang ilang oras ay kapwa kami pawisan at hingal habang yakap-yakap ko siya mula sa likuran. Ikaw ha? Alam mong kakalabit din ang tiyong mo mamaya. Pinagod mo na ako. Sorry Luisa, ang ganda mo kasi. Tsaka unang kita ko pa lang sa'yo. Gusto na talaga kita. Hindi na natuloy ang sasabihin ko. Nang biglang bumalikwas paharap si Luisa sa akin. Tumingin ito ng diretso sa aking mga mata. Renzo, hindi pwedeng magkagusto ka sa akin. Marumi akong babae. Nagawa kong pumatol sa matanda.
Sa tiyo mo, para lang sa pera. Alam kong alam mo yan. Seryoso pero malambing na tono ni Luisa. Nang marinig yun, agad ko siyang hinalikan sa labi para sabihin sa kanya na okay lang. Okay lang dahil tanggap ko kung sino man siya. Agad tumugon sa halik ko si Luisa. Hanggang sa muli naming pagsaluhan ang isa't isa sa kama. Parehas kaming walang kasawaan at ramdam kong gusto rin ako ni Luisa. Matapos noon ay sabay kaming nag-shower at nag-ayos ng sarili. Hapon na nang dumating si Tio Robert at wala siyang kaalam-alam na nakapagpalagay na pala kami ni Luisa. O iho, kanina pa ba si Luisa dito? Pasensya na at natagalan ako. Malas pang at talo sa sabong. Mabuti na lang at andito si Luisa. Siguradong sasaya ang gabi ko kahit talo ako kanina. Kakarating ko lang din, love. Sabat ni Luisa sa matanda. O siya, tara na muna nga sa kwarto, love. At mukhang namiss kita eh. Paano ba yan, iho? Magluto ka na lang muna siguro ng hapunan natin dyan para di ka mainip. Sige ho, Chong. At napakamot ulo na lamang ako. Habang patungo sila sa kwarto, napalingon sa akin si Luisa. Ramdam kong hindi ito masaya. At alam kong tama ang pakiramdam ko. May kung anong kirot sa aking puso nang marinig ko ang pag-lock nila ng pintuan. Sigurado kasing pagsasawaan na naman siya ng tiyo ko. Sa anumang paraang gustuhin niya. Ilang buwan ang lumipas at nakabalik na rin sa Riyadh ang tiyo Robert ko. Ang balita ko ay wala na silang communication ni Luisa. Paiba-iba kasi ng babae si Chong, kaya hindi na ako nagtaka pang short time lang ang relasyon nila. Ganun pa man, patuloy pa rin ang panliligaw ko kay Luisa. At lagi kaming magka-chat. Minsan, pinuntahan ko siya sa bahay niya mismo, kahit pa malayo. Pagdating ko, nagkita kami sa 7-Eleven. At matapos magmerienda, ay sumama na ako sa bahay niya. Gabi na rin nang makarating kami. Dumaan kami sa isang iskinita at sa dulo ang bahay nila. Maayos naman ang bahay, malinis kahit maliit lang. Pagbukas ko ng pinto, bumungad sa akin ang isang bata na 2 years old ang edad. Lumapit ito kay Luisa. Hi, Mommy! Sabi nito na binuhat agad naman ni Luisa. Ngayon mo sabihin gusto mo talaga ako, Renzo. Sabi sa akin ni Luisa. Medyo natulala ako ng ilang segundo. Nagulat ako. Hindi ko inakalang may anak na pala si Luisa. Kaya pala hindi ito nagdalawang isip na pumatol sa matanda. Doon ko napagtanto ang lahat. Sa puntong yun, napangiti na lamang ako at humawak ako sa kamay ni Luisa para ipalam sa kanya na okay lang. At gusto ko pa rin siya kahit na anong mangyari. Nang gabing yun ay magkatabi kaming natulog ni Luisa. Pinakilala niya ako sa tita niya na nag-aasikaso sa anak niya kapag wala siya. Pinakilala niya ako bilang boyfriend niya. At hanggang ngayon ay kami pa rin ni Luisa. Mahal ko siya at mahal niya rin ako. Dito ko napatunayan na bulag pala talaga ang pag-ibig. Kahit pa may anak na siya sa dati niyang kinakasama, ay nagawa ko pa rin siyang tanggapin at mahalin ng buong buo. Wala akong pinagsisisihan at masaya ako sa piling niya. Hanggang dito na lang po ang aking kwento. Maraming salamat sa mga nakinig at paalam.